Manila Broadcasting Company. Ang programa na maghatag og kasayuran ug katin-awan, mga impormasyon para sa tibuok probinsya sa biliran. Impormasyong Biliran, kauban ni Kuya Mark sa Radyo Natin FM. Hello, good morning, malipayong adlaw ug maayong buntag sa atong mga kaigsunan sa tibuok nga probinsya sa biliran. Kumusta ka mo? Si Kuya Mark mao'y naginaot kanatong tanan nga kitang tanan na sa maayong kahimtang, no? December 9, no? Sabado nga adlaw, pag Sabado nga adlaw, musugod na po nga tutulumanon diri sa 103.9 Radyo Natin Nabal. And of course, inyong kauban si Kuya Mark, ang inyong ubos nga sangkay sa kahanginan. Nung permanente ninyo ikauban every Saturday ang ato start from 11 to 12 noon, no? So relax, sit back, enjoy para sa atong mga viewers din ha, no? Kay live ta nga inyong makita din mabatian pinaagi sa atong Facebook live, no, para sa naay internet dira, no, nga nakapaminaw sa atong mga transistor radio kay live gihapon ta, no. Bil nga lang ang radyo natin 103.9 radyo natin Nabal para sa naa sa atong tawag naa sa atong mga Facebook din ha. Then sa technical side atong gikauban, no, si Miss Michelle ang ato production, of course ang ato station manager nga si Ma'am Marjo Aguilos. Para sa inyong concern, suggestion, reaction, comments, no, ayaw mo hiulang. Pag text lang mo kang Kuya Mark sa 0916313338. Again, 0916313338. So pag text lang mo, ayaw mo pag-call, no? Kahit mautod ni nga to program pag mag-call mo, bitaw. Text lang mo kay atong basahon na. Then kung naay mga concern ninyo mas maayo kay kini nga programa, no, gihimo ni ang impormasyong biliran, gihimo ni nga programa aron matulayan ang inyong mga concern labi na sa atong adto sa mga tay-aw nga lugar, adto sa atong mga layo na nga mga kabaranggayan. Pinagi sa inyong text ang inyong concern, pwede nato may address ngadto sa mga right agency nga nakatuka aron na matabangan mo, no. Pira na lang ka days mo Christmas na, advance Merry Christmas to all of us, no. Siyempre sa personnel and staff and management sa radyo natin Nabal 103.9, kami kaninyo greet nga advance Merry Christmas and Happy New Year to all of us, no. So daghan tay mga hihatag kaninyo nga mga information, pero before that pasalamatan nanay nato ang ato mga kasugbong, no, kay kung wala sila di gyud ani diri hiusa ngan makakuha gyapon og mga information gikan sa atong pipila nga mga government agency or sa panguna, no, sa atong District Engineer sa Biliran District Engineering Office, no, si Engineer Erwin Antonio ang ato OIC District Engineer, no. Then ang ato OIC Assistant District Engineer nga si Engineer Rosity Personnel and Staff, no. Then gihapon diha sa supply sa engineering department. Then kauban ng information officer sa Biliran District Engineering Office na si Ma'am Chelsea. Then ang ato governor sa probinsya sa Biliran, si Governor Gerard Rogers Pina, na ako'y interview kang governor unya, no, atong i-play, no, na ay mga update. Then i-congratulate nato ang probinsya sa Biliran sa panguna gihapon sa atong governor, na ay mga award, no, nga mga sikat nga mga award nga nakuha
sa probinsya sa biliran unya, no. Tune in lang mo kay na ako interview i-play nato. Then ang ato forever nga congressman sa Lone District sa probinsya sa biliran, ang ato buutan nga congressman o matinabangong gihapon, no, para man ni si Governor Gerard Roger Espina, matinabangong gihapon o very no abdi kayo nga mga programa ang himuon na ron mabuligan ang ato mga kaigsuunang biliranon, no. Yang ato congressman gihapon si Congressman Jerry Boy Espina, ang ato mayor sa lungsod sa Nabal si Mayor Gretchen Espina, then ang ato engineer sa konseho kini maayo ni kay masaligang gyud o madali maduulan. Then naagyod ang iya ang nagud ang iyang batasan nga pagserbisyo gud og maayo labi na sa atong mga kaigsuonang Navalenyo si Engineer Camilo Biboy Castro, no, mao ni ang ato kasalig gihapon ngan ako nasuwayan na gud ni nako si Engineer Camilo Biboy Castro nga matinabangon then naagihapon siya, no, mga programa, no, nga himuon or nahimo na nga pagkakaron, no, nagamitan na gyud sa atong mga kaigsuonang Navalenyo. So usa gihapon ni siya nga magtuyok sa kabarangayan kay ang tumong niya kini nga pagtuyok paglibot aron makuha ang mga panagsang nga mga concern sa kabarangayan. Then siya mismo kay naaman sa legislative, no, naaman siya sa naaman siya sa lungsod, no, sa konseho, no, siya mismo ang maghimo or magtulay kung kinsa nga mga nakakaput or nakagunit nga komitiba nga pwede niya sampito ng iyang kausa sa konseho nga himo ini nga resolution aron maplastar og mahatagan og maayo nga serbisyo sa atong mga Navalenyo. Then ang ato Chief of Hospital, no, sa Biliran Provincial Hospital nga si Dr. Joyce Caneja na agyapon tay interview. Best hospital ang Biliran Provincial Hospital, no, na ay award. So unya inyong mabatian na. No, then ang ato Vice Governor sa probinsya sa Biliran si Vice Governor Kokoy Caneja III. No, kumusta nanay nato sa ta magsugod, excited na gyud ko kay dagantay mga information pagkakaroon nga ihatag kaninyo, no. Before ta magsugod sa atong mga pipila nga mga information nga ihatag kaninyo, unahon anay nato, no, ang pasalamat o pag-greet sa atong mga kaigsuunang biliranon nga pagkakaroon naka-tune in ang atong mga pedicab driver, ang atong mga driver, ang ato tanan ng mga driver, ang ato na sa merkado publiko, no, nga pagkakaroon naka-tune in ang ato mga farmer, no, na ay mga programa gihapon ang Department of Agriculture province, no, na ay gihapoy mga mga programa nga makapahimulos kaniyo nato mga fisher folks, no, then tanan nala nga naa sa mga naay mga negosyo nga naka-tune in pagkakaroon. So na may concern pwede gihapon ninyo duulon or i-text pinagi sa atong text line, no, 0916313333 78. Unahon nato ang ato information coming from Department of Public Works and Highways Biliran District Engineering Office headed by Sir Engineer ang ato OIC Engineer Erwin Antonio kundiin katong nag-aging adlaw December 5, no, gitikangan na nag-kick off ceremony para sa ilang dako nga activity, no, nga pagbuhaton. This is the first time ever Christmas bonanza, no, with a bingo social, no, nga tawag ani programa nga mag-enjoy gyud ang ato mga empleyado sa Biliran District Engineering Office.
So nagtikang na, no, nagkana kick off ceremony, then pagkakaroon na sila yung mga games, no, nagyapon yung mga programa kini siya intended para sa atong mga empleyado dira sa Biliran District Engineering Office. Nagyapon ni mga gift giving, no, tanan nga mga activity in line sa atong pagsaulog sa Christmas, no, naana ni. Then pasalamat gihapon ang pipila nga mga empleyado, no, nga naay sugading ani nga tawag ani gading ani nga programa, at least naman lang na feel nila ang spirit of Christmas sa ilang mga gidumala nga mga activity. At the same time, mga kaigsuunan, padayong paghihapon ang ilang pag-monitor sa pipila nga mga project under Biliran District Engineering Office, no, manggali katong ato inspection team sa engineering department, no. Last week nagdumala gihapon og mga inspection labi na katong project nga patapos na karon nga tuig, then ang mga project under 2020, 2021, 2022, 2023 nga mao man nagyod, no, kini sila usag gihapon ni sila nga priority. Unsa kuno 2020 mark, tanan nga project, no, nga kinang kumbaga pwede mahimo, no, mahuman nagyod karon nga 2023 before mag-end ang ato nga tuig, pero dili gud na nato maingon niya 100% mga kaigsuunan, no. Kaya ay project nga mag-start sa October, no, na ay project nga mag-start sa November, depende man na mga kaigsuunan, no, kung kanos magsugod ang project. Ang importante lang ani, no, kini nga mga project dili biyaan, mag-start na gani ang project padayon, mao gani nga usa gihapon nga gitutukan ni Engineer Erwin Antonio, no, ang ato OIC District Engineer nga kanang tanan nga mga ongoing project dili gyud biyaan, mao nga naa ang DPWH Biliran District Engineering Office nga magsunod, no, ngadto sa pipila nga mga project under Biliran District Engineering Office, no. So naa sila pagkakaroon mga pipila nga mga project, no, nga on process, on bidding kay aron pag next year for 2024, no, magsugod na pud ang mga panibag-o nga mga infrastructure project under Biliran District Engineering Office. Natay mga high impact project, no, nga i-implement next year, pero pagkakaroon, no, ang pinakadako gyud nga project dinhi nga gi-implement, no, sa atong district kining mga road widening, na ay mga road opening, na ay mga rock tawagan ni knitting, no, nga makatabang gyud ni para sa atong mga motorista nga dili maglisod, no, dili mag problema, no, pag-abot sa panahon kung na ay malain, no, kay labi na kini nga knitting og slope protection makapugong gyud ni, no, para sa panahon nga moabot nga dili maayo, no. Ang mga road widening nagpakita gihapon ni sila nga kung naay road widening usag gihapon ni nga makaaghat, no, para sa atong mga motorista, labi na sa atong mga investor nga mosulod din sa atong probinsya kay way problema ang ilang mga pagtransport. Kini nga atong farm to market road, no, ang atong mga road opening dako gihapon ni nga tabang para sa atong mga farmers kay dili na sila maglisod ang ila produkto from bukid padulong sa mga merkado kay dagmit naman og paspas naman ang ato pag-access sa ilang dalan. Then muli sir gihapon ang presyo ani kay dili naman taas ang singil sa transportation nga naman maayo man ang mga dalan nato, no. Napatay oras, then dili ta maglangan karon nga mga oras pamatian nato, no, ang interview natong kang Governor Gerard Roger Espina, no, na ay mga award nga nadawat ang provincial capital of Biliran, then the same time na atay mga panibag-o nga mga update. Pamatian nato ang ato interview kang Governor Gerard Roger Espina.
Okay, good morning. Yan ang mga oras kaupon nato, no, ang ato governor sa probinsya sa Biliran, si Governor Gerard Roger Espina, arong gihapon na manginanota kumustahon. Then labot lang sa atong mga weekly nga mga information nga gihatag niyo, no, kay si Governor Gerard Roger Espina tanan niya nga gipost ato man ni permi i-update kaninyo. So karon personally gid ni nako karon, no, nga makaistorya naton, then chance na gihapon nato makumusta, then unsa pa ang mga activity nga umaabot, then unsa pa pud ang mga updates gikan sa atong gobernador. Gobernador, maayong buntag. Good morning. And live ta nga mabatian sa atong programa Impormasyon Biliran diri sa 103.9 Radyo Natin Nabar. Yes, magandang umaga po Kuya Mark, no. Maraming salamat sa pagkakataon para ma-interview ngayong araw na ito. Okay. First, Gob, kumusta po ang probinsya sa Biliran? So far, mabuti naman po. Nagkaroon po tayo ng exit conference from the Philippine Statistics Authority with regard sa economic performance ng probinsya. So far, we have a modest growth rate of 5% sa rehiyon po natin. Maganda po yan. In fairness, hindi mo masasabing kulelat. Nasa gitna po tayo. Businesses are up. At I'm looking forward for next year na mas maganda pa ang performance ng ating probinsya. Okay, go for information sa lahat, no. Nasaan na-class na po tayo yung probinsya ng Biliran? Currently, hindi pa kasi nare-reclassify ang ating probinsya. But sa ngayon, we're still classified as a fourth tawag dito, province. Yes, fourth class province tayo. Pero if ever man na as far as I know by January kasi para magkakaroon ng reclassification, and we already checked it with our finance team and our legal, and they told us na there's a possibility na tumaas ang classification ng probinsya natin kasi sobrang tagal na nung huling time na na-reclassify siya. Okay, so siguro classify kasi marami na tayong awards. Then ngayon meron na po tayong mga bagong awards na na-receive coming from DILG and other government agency na talagang nakikita yung sipag sa leadership mo, at congratulations. Pwede po bang malaman ano po yung mga incoming natin na marireceive ng mga awards? Well, actually 2 weeks ago we went to Manila for the Subaybayani Award ng DILG. Okay. Ito po ay kinagulat po namin kasi we thought that we are only finalists, not knowing na talagang nanalo kami for the award. Ang Subaybayani is isang awarding ng DILG na kung saan tinitignan yung mga projects ng gobyerno at kung gaano kabilis at gaano ka-efficient sila na i-implement. Okay. So kabilang po ang probinsya ng Biliran sa mga awardees. I think the Region 8 has we have 3 finalists, pero pagdating po sa province level, Biliran lang po ang nakapasok. So congratulations. So that was 2 weeks ago. Actually tomorrow we will be leaving Biliran to get another award from DILG as well. Yan po yung ating Gawad Kalasag. Okay. Isa po itong award na nagpapakita at kumikilala sa mga establishmento, mga institusyon na maayos ang pagpapatakbo. Maliban po dyan ay kung gaano kaayos ang kanilang pag-handle sa mga kliyente. So I'm very proud to say that and to announce that the Biliran Provincial Hospital has been awarded this award on the hospital category, and ang alam ko po sa Region 8, this is the last hospital standing na nagkaroon ng award. So only the Biliran Provincial Hospital in Region 8 has been awarded this prestigious award. So of course we would like to congratulate all of the employees of the Biliran Provincial Hospital headed by Dr. Joyce Caneja. Okay. Go, maiba tayo. Kumusta na po yung night activity Christmas natin? Kasi alam mo, maraming nag-i-enjoy talaga ng mga Biliranon simula nung nag-start tayo sa Once Upon a Time. Yun, go.
Yes, this is I think our second year na Disney ang concept po namin, and of course we continued what we did last year, that every day or every night we are having shows, Disney shows for our children. Very wholesome ang aming tinarget para at least yung merong mga pamilya, may mga bata na gustong pumunta doon, meron silang napapanood kada gabi-gabi. And every show, different departments na naka-clustered ang nagpe-perform. So kahit paano, enjoy din naman yung mga nagpe-perform at napapasaya naman nila yung mga bata sa namin ngayon. Okay. Siguro, Gov, lastly, meron kasi nag-text during my program last Saturday, nangutan na paano daw sila makabil itong e-consulta. Pwede bang ma-elaborate na ano natin, kasi parang bago sa ko ngayon nakita ko lang sa post ko. Tsaka meron din nag-text, paano ba kami, Kuya Mark, makakabil or sa barangay ba? Paano po yung proseso natin dito? Ang e-consulta ko po kasi is online consultation, may it be medical, legal, agricultural consultations, even sa veterinary, kasama na rin po ang assessor. Lahat po kami kumukonsulta. For example, ang ating legal, pwede po nilang makausap ang ating mga abogado para kung sakaling meron silang concern sa barangay, para hindi na po sila pumunta sa lungsod o hindi na sila kumausap ng iba pa para makahingi or gagastos pa ng legal fees. Sa aming assessor, chinecheck din kapag may mga lupa na disputes, pwede ring mapag-usapan ng ating assessor. Sa ating doktor, meron po tayong consultation. At kinaganda po ng e-consulta, ng G-Consulta program po natin na ito is we are using Starlink na technology. May communications group po tayo na pupunta sa mga barangay. Magsiset up po sila gamit ang Starlink, at ang ating consultation is through internet. So ang nangyayari po dyan, for example, sila doktora ay nasa ospital lang, nakakapagkonsulta sila dito sa barangay. Kung saan yung... Oo, ang kailangan lang po natin is meron lang staff nurse na mag-a-assist sa kung ano yung kailangang malaman ni doktora. Now, kapag merong lumabas ng resulta, makakapag-prescribe na po ng medisina para sa pangangailangan po ng ating nagpa-check up. Within 48 hours, we will be delivering the medicines. Kung available po yung medicine. Kung available ang medicine. Oo. Kung paano po sila makaka-avail nitong G-Consulta, then meron po ba tayong mga tentative na mga barangay na possible natin makater pa before end of this year? Actually, tuloy-tuloy ang ano po natin ngayon ay may schedule tayo. Ang maganda dito sa G-Consulta kasi is after ng barangayan namin, kasi kami pupunta talaga kami sa barangay, yung buong Kapitolyo. After ng barangayan namin, kung nakaikot na po kami, that's the time na papasok si G-Consulta. Yun yung parang downtime. So kahit na hindi na kami pumupunta sa barangay, meron namang G-Consulta group na pupunta para at least tuloy-tuloy pa rin. Oo, ganun siya. So, natapos na po kami sa lungsod ng Biliran, ng Kabukgayan, ng Kulaba, ng Maripipi. So, 4 na lungsod na po kami. And we are doing this every other day. So, by Monday, tuloy po ulit yan, and then Wednesday, and then Friday. Most likely, ang susunod po namin is lungsod ng Kawayan. Kawayan. So, para sa ating mga kababayan dyan sa Kawayan, abangan na lang kung anong mga barangay ang possible na naka-schedule para, pwede ba next time daw magahingi ng update kung anong barangay para makapaghanda po sila pumunta doon? Pwede. Teka, meron yata ako dito. Tingnan natin dito para panigurado lang ha. Okay. Kasi yung sa amin po kasi, teka lang ha. Okay lang, at least ngayon para doon sa mga nag-request para maka-avail sila. Kaya yung iba minsan daw nagugulat, Gob, na meron pala, pumunta pala sa barangay natin, hindi tayo na ano. Correct. At least maganda dito sa program din natin, no, Impormasyon Biliran, at least kung mayroon tayong mga panibagong mga schedule kagaya ng pagbigay ng mga government services, pwede natin maiano sa kanila. Oo. So ito pala po, no, yung schedule natin.
Sa December 8 po, kailan ba December 8? That was Kahapon. kahapon. Hindi natuloy to kasi kasi kay Mama Mary yun. Mama Mary po tayo. Opo. So nausog po December 11 is Almeria pala. Okay, so supposedly ang December 8 is Kawayan. Tama, sinabi ko. So na-cancel siya. So umusog ngayon. December 11 Kawayan, Almeria. Ang venue po natin sa Kaukab. Ang target po natin ng mga barangays, clustered barangays are of course Kaukab, Look, sa Kapili. Sa December 13 naman po sa Kabukgayan po tayo, ang venue po natin sa Look. Ang ating cluster po ay Look at Balakid. Yan. So actually pag natapos na itong Almeria, another cycle na po kami. Babalik naman sa umpisa tayo. Yes po, balik na po ulit sa umpisa. So December 3, so nakadalawang ikot kami sa loob na bago matapos ang taon. At least meron tayong mga naikot din. Yes, mga municipality, 2. So, yun lang. Para sa ating mga gustong maka-avail nito, mag-tune in lang or mag-ano sa Facebook mo. I-follow ka. Opo. Para sa mga bagong updates, lalong-lalo na itong G-Consulta at yung barangayan, malaking bagay din. Actually, ang target namin sa barangayan as early as second week of January, balik barangayan kami. So habang walang barangayan, may G-Consulta naman kami. Oo. Gub, ano yung pinaka-naano natin during doon sa mga itong mga barangayan, itong G-Consulta, ano yung pinaka-concern talaga na nakikita natin sa mga biliranon? Kasi napapansin naman natin na nagre-raise sila ng mga concerns nila, then merong mga kailangan pa gawin yung provincial government ng biliran para talaga hand to hand na matulungan talaga yung mga biliranon. Pinaka number 1 na problema talaga, of course, trabaho. Okay. Kailangan not only trabaho na meron, pero yung trabaho na nakakabuhay ng pamilya. Kasi may trabaho ka nga, kulang naman ang sweldo mo. So, mahirap yung ganun, di ba? So, yun nga, yan ay tinutugunan po natin, and knowing that the province is heavy on the agricultural industry, iniibsan namin yung burden ng mga farmers po natin sa mga programa ng ating agrikultura, sa pag-invest ng mga programa at mga proyekto tulad ng mga farm to market roads, eksaktong mga irrigation and drainages para rin po sa safety ng ating mga crops and ng ating kabarangayan. Next year we are planning to buy at least 1 or 2 wing vans para yung mga produkto ng mga mag-uuma natin ay may hiikot na po natin, parang kadiwa on wheels. Okay. So kasi sayang din naman yung kanilang mga naibebenta kung hindi naman yung kanilang mga pinapalaki kung hindi naman nila nabebenta. So we will do our best para at least mapabenta at ma-market yung kanilang mga at least nandyan yung DTI natin na Kasugbong Gihapon Provincial. Go, malapit na ang Christmas. Ano po yung mensahe natin sa mga biliranon? Christmas message mo na din para at least ulitin ko to during my program, ikakat ko lang yung Christmas message natin para sa tibuok nga biliranon nga nakapaminaw. And mayroon tayong mga biliranon na nakikinig din sa ating Facebook Live. So all over the world tayo na napapakinggan sa ating programa. Ano po yung mensahe natin? Sa lahat, sa tanan ng mga biliranon, maraming salamat po sa isang buong taon na pagkakaisa at pag-uswag dito sa ating buong probinsya. Tulad po ng sinasabi ko po, isang malaking karangalan po na makapag-serbisyo po sa inyong lahat. I hope na ngayong taon po na ito makabigay ng kapayapaan sa inyong kanya-kanyang mga pamilya at makabigay ng progress sa ating mga barangay at sa ating probinsya. Kami po sa provincial government and of course as the provincial governor ay handang magpatuloy pa rin po sa aming mga trabaho. In fact nga po, I will take this opportunity to congratulate my colleagues in the provincial government kasi ngayong taon po na ito nakuha po natin ang Seal of Good Local Governance. Wow, nga pala. Po, which is very tantamount na yan, pinaka tuktok na yan ng
ng pagserbisyo para po sa isang local government. So hindi talaga nilang masasabing hindi nagtrabaho ang provincial government dahil actually this is only the third time na nagkaroon ng SGLG. Wow. ang ating provincial government. Opo. So sa isang malaking karangalan po sa provincial LGU family, and I would like to congratulate everyone for working on this. I would like to thank everyone na during my term sa pagkakaisa po nating lahat nakuha natin itong sinasabi nilang imposible pero posible pala na pagtimpalak sa kagalingan ng pagserbisyo ng probinsya ng Biliran. To everyone po, again, Merry Christmas po. Sana po maging mas maganda pa ang ating susunod na taon. Mabuhay po kayo at kita-kita po tayo sa mga kabaranggayan para makapagbigay pa ng additional na serbisyo para po sa inyong lahat. Okay, so mauna itong atong interview sa atong governor sa probinsya sa Biliran, si Governor Gerard Roger Espina. So daghampay mga plano paghihapon, no. Then dako gyud ni nga tabang no nakabati man mo nga dako gyud ang tabang kini nga gibuhat nila nga kabaranggayan na ay i-konsulta man ganito, na ay G-konsulta, tanan na lang himuon no sa atong gobernador aron maihatag kaninyo ang serbisyo labi na gyud katong atong mga kaigsuon ng Bilirano na nga nanginahanglan gyud og serbisyo gikan sa atong gobyerno. So mao na mga kaigsuonan, no, congratulations sa provincial government of Biliran headed sa atong aktibo gyud nga governor, no, sa probinsya sa Biliran, si Governor Gerard Roger Espina. So speaking katong award, no, nakahigayong gihapon ta nga ma-interview, no, si ang ato Chief of Hospital nga si Dr. Joyce Caneja, no, unsa ang iyang giabat nga na unsa pud gihapon ang mga update gikan sa Biliran Provincial Hospital. Atong pud pamation o paminawon, no, ang ato interview kang Dr. Joyce Caneja, ang ato Chief of Hospital sa Biliran Provincial Hospital. Okay, karon nga mga oras kauban nato ang Chief of Hospital sa Biliran Provincial Hospital aron i-congratulate nato, no, sa usa ka prestigyoso nga award, no, nga nadawat sa atong probinsya sa Biliran, no, kay ingon pa sa tinagalog bihira kayo ni makakuha sa pipila nga mga provincial hospital. Pero atong gyud nakita kung atong kita kung unsa gud nagfunction kini nga hospital, then nakita gihapon na recognize then maugali ni nga usa siya nga awardee. So karon nga mga oras kauban naton si Dr. Joyce Caneja, no, ang ato Chief of Hospital sa Biliran Provincial Hospital aron manginsayod gihapon ta. Then i-congratulate personally, no, sa iya gihapon pagtrabaho as kumuusagod nga head dinhi sa departamento, no, sa Biliran Provincial Hospital. Doc, maayong oras nimo, no, mapaminawan ta sa tibuok nga probinsya sa Biliran, tibuok gihapon nga kalibutan kay live ta sa Facebook, no, pinaagi sa atong internet sa atong Facebook live. Doc, congratulations, and pwede ba mi makakuha kanimo og mensahe regarding ning award? Okay. So, good morning. Good morning sa tanan. Good morning sa mga kaigsuonan nato sa Biliran. So, ang kaning gi-mention is Sir Mark, Sir Mark, kaning award is the Gawad Kalasag award nga gipamunuan ni sa Office of Civil Defense in collaboration also with DOH and other national agencies like DepEd and other the National Defense and other national agencies. So, ang sa kaning category, dunay local government unit operated hospital, which are the provincial hospitals. Ang dinhi sa region, there are several provincial hospitals who vouch for this award, nagsubmit og entry, and fortunately, ang Biliran Provincial Hospital were able to meet the criteria and garnered points that had
and bring us to the national level. So pag abot naman sa national, we're able to also present the essential criteria and the requirements for an LGU operated hospital para ani nga award. So we received the notice last week from the Office of Civil Defense, the national office, that we are one of the national finalists for this category. So, unsa ni siyang Gawad Kalasag. This is a long-time program of the Office of Civil Defense. Kani gitanaw nila og kinsa to nga mga national agencies and even the local agencies who were able to make a good plan on preparedness, a good plan on the response on disaster and whatever mga emergencies na atay plan, na atay action maghihimo o ang actual nato nga response. Ang nakita na mo during this time sa ilang evaluation sa year 2022 is our COVID response. Giun sa nato pag-respondi during the pandemic, ang mga cases nato sa COVID, despite sa kakuwangan sa resources, sa limitations sa atong resources, o sa kadtong time, nobody had accepted na our referrals, especially those moderate to severe cases ngadto sa tertiary centers in Tacloban and Ormoc. Kay they also have the swords, puno pud sila kaayo. So, ang usa nato nakita is to transfer the patient to other outside our region. O mo to'y nakita nila, we're able to have a network with the hospitals in Cebu City and even in Manila also. And we send these patients through airlift because we cannot do it kung through sa boat or sa land because of the restrictions at that time. So, muna ilang nakita nga which is very unique nga dinhira nakita sa biliran nga response action. And with this, I am very much thankful sa atong governor for supporting whatever plan we have. Iyagong gisuporta nga mahimo ni nato ma-carried out ni nga mga plans nga atong gibutang sa atong gisubmit dito sa OCD. And with the support of the governor, ato ni karong na garner, ato ni karong nakuha ni nga award from the Office of the Civil Defense. And with that also, I would like also to express my gratitude to all Biliranons sa inyong pasensya, sa inyong pong hatag o importansya sa atong services dinhi o pagpakabanasad, especially sa atong palibot. Sa panahon nga dunay mga forecasted o nga mga disasters and emergencies and during sa panghinabo sa disasters. Okay. And with that, thank you very much again. Okay. Lastly, Doc, meron pa ba tang update para sa atong new building hospital na ba tay nakuha nga information kung kanus agad kaya ang uban excited na kayo? Okay, good that we are given the chance nga magkamayada ta ani nga bag-o nga facility, kani nga bag-o nga hospital. Ang kani siya nabug na, di ba, before our previous governor and previous Congressman Roger Espina, si Dr. Doc Espina had passed a bill na himo ni siyang Republic Act, which is transferred of the Biliran Provincial Hospital to new location and increasing the bed capacity. Mao na niya siya karon ang bagong hospital dito sa Larsabal through the effort of Congressman Jerry Boypod na hatagan ni og funding, which is karon naka-start na sa construction, na sa second phase, tapos na ang first building, na second building, and nag-start na po sila sa framework sa third building. So upat ni siya ka main building with the ancillary building surrounding it. So karon kani siya nga bagong hospital, mo cater ni siya og 200 bed
but 200 authorized 200 bed capacity. Og kano sa ang question og kano sa makabalhin dito. Depende ni siya kay ag transfer sa hospital, it's not easy dili para sa ordinary office nga matima ang building, pwede na mo transfer. Pag abot kasi sa hospital, daghan na siya ang i-consider. One factor is the readiness of the facility, sa bago nga facility. Naana ba dito ang mga equipment? Naana ba ang kanang mga utilities, the water, nga importante kaayo, ang kaning kuryente, naana ba dito ang mga core requirements sa usa nga hospital nga matawag ang usa ka facility nga hospital. So, ang physical na siya, layout, kung ready na ba. Second is the personnel. Kaya ba sa existing personnel karon nga mag-operate dito? Kay biggest siya. Sa 200 bed capacity. And ang ikatulo nga tan-aon is also the budget. Pag-transfer nato dito, may ready na ba nga budget? So, kani siya, gihimuan na ni namo og transition plan. Though it's really very hard to make it. So, we asked help from DOH sa ARLED, sa ilang regional licensing office nila. Ang gihatagan mi ani og technical assistance. So, based sa atong kakayahan dinhi sa probinsya, which og atong tanan we are on the class 4 pa nga province, dili kaya sa atong pondo ang tigda nga pagpagama nga diretso 200 bed capacity. So ang atong imuhan is gradual piecemeal. So what is the existing status nato diri, mao pud na atong i-replicate dito sa bag-ong hospital. So mag-start ta diri o mag-start ta og asked og license to operate. We cannot transfer there sa bag-ong facility if we don't have the license to operate. Before po daan na mahatagan og license to operate, dapat kompleto na sad. Ang facility na na mga equipment and everything. Ang katong nga requirement og kano sa mahimong hospital ang usa ka facility. So, og unsa ang atong existing diri sa hospital, ato na i-replicate dito as to the equipment. Okay. Then ang kani nga atong nga mga personnel mao pa na ang atong dadon dito. Okay. So unsaon pagbalhin kana mao pa na himuan namo og plan kay we need bigger budget for that, labi na ang pag-transfer sa mga equipment, no? Og ang additional nga manpower. Okay. So og kanos depende na o kano sa matapos ang facility, depende na kano sa ma-equipped, o depende na sa pondo nato saan sa creation sa atong staff. We targeted 2025 nga mga transfer ta. Kung dili pa na matapos sa 2025, ang mahimo gyud na piecemeal pod ang atong pag-transfer, dili tigda. So mag-una lang sa ta siguro sa kinsa to mo occupy sa first two building, ang atong OPD, ang atong ER, ang atong laboratory, diagnostics per se, ang atong laboratory, ang atong radio, then ang atong ward, no, sa pedia, sa medical, sa OB o sa surgery, ang katong mga core discipline nato. Okay, so kung kano sa siguro mga 2025 initially maka-transfer ta. But ang ako lang ihangyo sa inyo, hatag lang ta og pasensya. Okay, oo. Dili lang ta magdali-dali kay it's not really very easy to transfer and even to manage the hospital per hospital per sila bin ako government hospital. Oo. Kanina dako. Tapos ang usa nato karon nga gihimo, we are recruiting specialist na para makumpleto ang atong hospital nga ma-level 2 siya. Karon ang atong hospital is capable na siya pag level 2 but we still lack specialist para siya ma-departmentalize kay siya may departmentalize pa ikuwang jud ta kay mga doktor, unlike in Samar nga pertin daghanan doktor nila dito. So sa karon we only have 17 doctors, no? Unya pila na siya ka discipline, upat, may OR pa ta, may ER pa ta, so kuwang dug kayo overwork atong mga doctors karon. So karon nagsige nami og pang-recruit og additional nga hunaot pa unta na ay mga play dinhi, nya na ay nga kaning mahatagan pod nato og item nga tama pod sa ilang kaning kakayahan. Let's say kung specialist pa dato mahatag na item. Good news gihapon ni no para sa atong mga kaigsoon ng buliran. At least
nung katong mga nangitong trabaho nga labi na nga atong mga fresh graduates nga pwede sila maka-work sa atong hospital, siyempre mag-bigger, so mo kuang gyud mga. And another thing also kay usa pod na atong problema karon is our dialysis center, no? Taas kayo ang demand. Now we have enrolled 50 patients. Ang kanina 50 patient permanente na ni sila. Twice a week to 3 times a week nga treatment. Every week daga na siya with the 7 lang ang atong machine. So meaning naka-maximum na ta, naka-max na ta. But the demand is still high. So natapos na ang atong extension. We're waiting na lang for the additional 4 to 5 machines from DOH. The other day, we have a meeting with DOH. Na-mention na ako dito. Tapos I followed up the 5 machine o kanos dialysis machine o kanos na nila pwede ma-deliver. So according to the HFEP, ang head nato sa SFEP, si Dr. Bernardo, she also had followed up na the kanos ang katong 5 dialysis machine so kanos ato mahatag diri so that we can install that machine and we can again apply for another license to operate for more than 10 machines nga dialysis center. Kay another license to operate tapod na. Kay paghimo pag-operate sa dialysis bisag naa na tay mga dialysis machine nga existing, kung wala pa license to operate, still we cannot we can't make use of the existing machines. Kinahanglan na agad tayo license operate. Okay. Muna yung pinaka-importante. Doon ang Christmas, daghay mga pangaon, mga imbitasyon sa kuan unsa atong mga panugon sa atong katawhan at lastly, unsa imong Christmas message para sa atong mga bilirano. Ang happy ng Christmas, no? Holidays, daghang kaon. So, the usual na mga tugon as a doctor, please take care of your health. Also man to ang number 1 nga common nga sakit karon ang lifestyle diseases. Usa to hypertension, diabetes. Unsa na ang makapa-high blood sa ato o makapataas sa atong blood sugar? Of course, na nato makuha sa atong kaon. Unsa nga mga pagkaon, ang katong mga lamian nga usually makita nato during party sa mga holidays. So, please magbantay ta kay mao ni karon ang panahon nga naa manag-as atong sugar, manag-as atong BP because of the so much intake of those mga foods nga makahatag sa ato og sakit. Ang katong inom-inom, sobrang inom, no? Sa po na siya nga makahatag sa ato. Then, let's look into unsa na siya nga mga sakit nga nabilong sa lifestyle diseases. So, mao sa ato atong likyan. Kung dili gid malikyan, please, in moderation. And check, kung natin maintenance, ayaw good pag-awan or pag-miss sa pag-take sa atong mga maintenance. And after the holidays, make it sure na makapa-check up ta. Ma-monitor na to asa na ang level para unsa na level sa atong sugar, unsa na level sa atong dugo, sa atong blood chem, basig na nag-as na atong cholesterol, atong triglycerides, and everything. Para dili ta makurat nga manluyan na nagkalit, ma-admit na kay na stroke na di aguba na ang kidney. Labi na ang kidney. Kay lisod kaayo, once mag-dialysis na ta, that is forever na. Kaya usala ang pwede alternative sa dialysis, magpa-transplant of kidney, which is very expensive, no? Mugasto ta og pila ka milyon. Unya, lisod po love your kidney ko, kay lisod po pagbili og kidney, may pwede na kidney sa baboy, kidney sa cow, kay or carabao, so dili, no? Kidney gihapon sa tao, lisod kay pamiling og donor nowadays, mahal kaayo. Okay. And again, advance Merry Christmas and also to you, Sir Mark. Okay, thank you, Doc. Okay, so mauna ang ato Chief of Hospital sa Biliran Provincial Hospital at nakasabot ta kung unsa to nga award, then gyapon mga information nato nga nakuha coming from Biliran Provincial Hospital. At the same time na ay panugon si Dr. Joyce Caneja, kay daghay mo invite karon mga Christmas party. So importante nakabati man mo mao ang ato sundon. So maayong oras kaninyong tanan nga may God bless us all sa ato. Ayun, mo holiday season na karon ay mga invitation nga mga party o sa gihapon nga pa-remind kaninyo ni Dr. Joyce Caneja nga naagyod
importante mag-check, importante kung natay mga maintenance atong gyud i-take ani, no, kay ba daghang gyud mga kung gyud makasugod gyud dag mga babisag bawal kay imbitaron man ka sa mga Christmas party, no, Christmas party paluyo-luyo, pero mao gyud na bantayan gyud nato ang ato health, no, kay importante gyud ni siya sa tanan. Then labot lang na congratulations gihapon para sa atong Biliran Provincial Hospital kundiin usan ni siya nga awardee, no, nga hospital sa national level. Okay, imagine dili lang ni dire sa province level kundiin national, no, nga national nga award. So manggali sunod nga mga adlaw adto sila governor aron ma-receive kini nga award nga nadawat gikan sa atong probinsya sa magkadulain gihapon ng mga agency nga nag-identify nga usa ni nga awardee, no, ang Biliran Provincial Hospital, no, nga kundiin dinhi sa atong probinsya gihapon, and effort sa atong governor nga si Governor Gerard Roger Espina. Yun. So unsa pa may ato mo napay oras ta di onanay nato mga kaigsunan ng ato information, then update gihapon kang Congressman Jerry Boy Espina kundi katong nag-agi nga December 3, no, nag-attend si Congressman Jerry Boy Espina og year-end assessment, no, og Christmas party para sa World Kalipi and Friends of Jerry Boy Espina. Friends of Jerry Espina. Ayon. Foggy sa lungsod sa Nabal kung diin presente gihapon ang ato governor sa lungsod or isla sa Maripipi presente ang ato governor, no, then pipila nga mga punong barangay nga ato gihapon didto. Then labot lang nagkanaa gihapon og Christmas party assessment year end, no, para sa atong miyembro sa World Kalipi and Foggy sa lungsod sa Nabal naman gihapon sa paunguna gihapon sa atong congressman sa atong congressman nga si Congressman Jerry Boy Espina, presente ang ato governor, then ang ato mayor sa lungsod sa Nabal si Mayor Gretchen Espina, kauban gihapon ang ato mga SB member, no, then gihapon si Camilo Biboy Castro, no, presente gihapon didto then ang ato pipila nga mga punong barangay nga kasugbong gihapon para maghatag og mga serbisyo sa atong mga kaigsuonang Nabalenyo. Then katong December 4, no, nagkanaa og payout sa moabot 320 nga mga beneficiary para sa lungsod sa Biliran pinaagi sa tupad, no, pinaagi sa tupad. Siyempre kining fund gipaniguruhang gyud ni Congressman Jerry Boy Espina pinaagi sa AX fund, no, nga matabangang gyud ang ato mga kaigsuonan pinaagi kini nga mga programa kini nga mga tupad, no, na manggani mga assistance, no, speaking sa tupad, no, 91 nga mga beneficiary para sa lungsod sa Kabuggayan katong nag-aging December 5 nagkanaa og payout. Wow, no, nanay panghanda sila para sa umaabot nga Christmas. Then nagihapon tupad payout nga moabot og 914 nga mga beneficiary ang nakadawat ani para sa lungsod sa Kawayan, no, kini gihapon nga mga tupad program, no,
usagod ni nga gi-priority ni Congressman Jerry Boy Espina aron matabangan katong ato mga kaigsuon ng biliranon nung matag ang gihapon og mga assistants labi na gyud katong way mga trabaho pagkakaron. Then katong December 6 no naghatag og 5 ka nebulizers para sa atong mga kaigsuon ng biliranon nga nag-request kang Congressman Jerry Boy Espina. So 5 ka nebulizers maoy gihatod door to door mga kaigsuonan no sa staff ni Congressman Jerry Boy Espina para katong nag-request sa nebulizer, walking canes, wheelchair o unsa pa man paghuwat-huwat rang tanaw kay naka-schedule ni ang inyong mga request. Kung dili mahatagan mo maybe sunod nga mga adlaw ayaw lang ta ang tawag ni pagdali no kay naamang good may naamang good may nauna kaninyo nag-request. So tanan nga nag-request matagan ni basta magkahuwat-huwat rata no. Then katong December 7 no sa atong nakita nga post ni Congressman Jerry Boy Espina no naghatag og nag-deliver hin mga construction material labi na dito sa barangay Lower Inayusan para sa ilang Catholic Church improvement. Kundi nag-donate si Congressman Jerry Boy Espina og 30 bags nga cement, then 20 bags naman dito sa Villa Vicenta para sa ilang daycare playground, then 15 bags of cement para sa barangay Binungahan para sa Albica Farmers Association para sa ilang concrete canal for irrigation no. So congratulations para to atong nahatagan og tabang ni Congressman Jerry Boy Espina. Mga kaigsunan dragod man niya kinakablas na kito no oras si Kuya Mark mao temporaryo nga manamilit kaninyong tanan then nagaghatub-tub sunod ngay gayon kita gihapon magiusap pareho nga oras pareho gihapon nga istasyon. Siyempre, there is a technical side akong gikauban si Miss Michelle, no, ang ato gwapang production assistant, no? And of course, ang ato station na manager si Ma'am Marjo Aguilos. Then before ta magtapos pa anay di ay makalimtan nato nga ato mga kasugbong no ang ato OIC District Engineer sa Biliran District Engineering Office no nga si Engineer Erwin Antonio, ang OIC Assistant District Engineer nga si Engineer Rositi, personnel and staff no diha sa engineering, sa maintenance, then diha gihapon sa atong information office headed by Ma'am Chelsea. Thank you sa inyong gihatag ng mga information kay makakuhatag information gikan sa Biliran District Engineering Office sa atong opisina sa Public Information Office nga gi-handle ni Ma'am Chelsea. Of course, sa atong governor sa probinsya sa Biliran si Governor Gerard Roger Espina, ang ato congressman nga si Congressman Jerry Boy Espina, ang ato mayor sa lungsod sa Nabal nga si Mayor Gretchen Espina, then ang ato aktibo nga matinabangon nga engineer no sa konseho si Engineer Camilo Biboy Castro no mayong pagpaminaw sa mga Castro family og tanan na lang nga nagapaminaw pagkakaron. Then ang ato Chief of Hospital sa Biliran Provincial Hospital no si Dr. Joyce Caneja, then ang ato Vice Governor si Vice Governor Kokoy Caneja III. Si Kuya Mark mao'y nag-ingong kaninyo no bisag unsa ang ato buhaton Diyos ang unahon. Happy weekend kaninyong tanan. Advance Merry Christmas. Keep safe and Happy New Year to all of us. Bye-bye! Ang programa na maghatag og kasayuran ug katin-awan, mga impormasyon para sa tibuok probinsya sa Biliran. Impormasyong Biliran, kauban ni Kuya Mark sa Radyo Natin FM.